Yan, napabiyaan na natin ng konti yung ating CVT. Gawa tayo ng mga CVT, pero yung CVT natin hindi natin na-check. Ito tips mga kaduit sa mga bagong nagmumotor, sa mga bagong gumagamit ng scooter. Tips lang, huwag kayong mag-i-stay sa mga mabababang takbo o sa mga mahihinang takbo. Kasi pag nasanay kayo na mahina ang takbo nyo, mga 40, 60 ganyan, yung bola nyo hindi yan maglalaro. Ang tendency matatapyas yung bola nyo, yung drive face nyo magkakaroon ng baywang, at yung female torque drive mo magkakaroon ng kanal. Yo, what's up mga kaduit? Ayan, welcome back dito sa ating YouTube channel. At for today's video guys ay bibisitahin natin yung ating CVT. Dahil start nung nagkaroon tayo ng mini shop ay hindi na natin naasikaso. Dahil busy tayo lagi sa mga customer natin, and then may pasok tayo na, kaya yun hindi natin na-check. At medyo may nararamdaman ako na konting hindi maganda, kaya yun lilinisan muna natin. Dahil nung nakaraan inabutan tayo ng putol ng belt. Yan, napabiyaan na natin ng konti yung ating CVT. Gawa tayo ng mga CVT, pero yung CVT natin hindi natin na-check. Oh no! So let's do it. Check muna natin. So yun, nabuksan na rin natin. Ayan, at medyo madumi na din yung crankcase natin, pero hindi pa naman ganun ka grabe. Nung nakaraan kasi tumagas yung ating shock dahil nasira na yung oil seal. So ito medyo nagkaroon ng langis. Tapos may mga alikabok na rin. Kaya lilinisan natin yan. JBT ang gamit kong bell mga kaduit. Sulit to, sulit na sulit. Tsaka mabigat. Yung ating drive face ay, kung hindi ako nagkakamali, spec B to. Spec B. Chapsoy ang ating panggilid. Tapos ang ating pulley ay isang dakilang kalkal lang. Kalkal, at tingnan nyo naman ang aking pulley. Ayan. Palatandaan na tayo ay dumudulo hanggang sa pinakaibabaw. Nice. Lahat dinadaanan niya, so ibig sabihin dumudulo tayo dahil tuwing umaga para tayong inahabol ng 7 kabayo. At ang aking misis ay ano yan, palaging late na bumuklos, kaya ayun, napipilitan tayong pumersa sa umaga, kaya yun napupersa rin yung ating mga panggilid. At umaangal pa na lilinisan natin ngayon, ay samantalang sa umaga kung paluin niya yung motor, kung kalabaw ay magre-reklamo yan. So far okay pa naman yung mga bola natin, bilog na bilog pa rin. Dahil ito tips mga kaduit sa mga bagong nagmumotor, sa mga bagong gumagamit ng scooter. Tips lang, huwag kayong mag-i-stay sa mga mabababang takbo o sa mga mahihinang takbo. Kasi pag nasanay kayo na mahina ang takbo nyo, mga 40, 60 ganyan, yung bola nyo hindi yan maglalaro. Ang tendency matatapyas yung bola nyo, yung drive face nyo magkakaroon ng baywang, at yung female torque drive mo magkakaroon ng kanal. So yun yung epekto ng palaging mabagal ang takbo. Kailangan pag naka-scooter ka, pilitin mo na kahit papaano ay umakyat ka ng 80 para yung bola mo sumagad hanggang ibabaw. So ibig sabihin nun, gumulong siya ng sagad, umikot siya ng 360. Unlike nang hindi ka tumatakbo ng mabilis, ang takbo mo parang kalahati ng bola yung umiikot. Kaya yung pansinin nyo, yung dalawang gilid ng bola tapyas. So yun yung cost ng palaging mahina o mabagal ang takbo. Hindi naman sa nagmamabilis tayo, pero yun yung realidad ng naka-scooter Yun yung tama. Kasi talagang maraming sisirain na pyesa once na ang takbo mo lang ay mabagal lagi. Kailangan talaga, sabi lang ay pumloring ka ng konti, mag 80 ka man lang, mag 100 kung kaya, para
kahit papaano lumaro yung bola mo, magbago yung posisyon. Kasi talagang sisirain ng bola mo, sisirain ng drive face pulley mo, magkakaroon ng baywang, at at the same time yung torque drive, magkakaroon ng kanal yung slot mo dun sa slider pin. Kaya yun, tips lang yun para eto rin, eto kung mapapansin nyo, eto yung resulta. Walang bakas na hanggang doon lang yung takbo ko, talagang nasasagad ko siya hanggang dulo. At saka depende rin yan sa set ng panggilid. Yan. At ang aking torque drive mga kaduit, alam ko ano lang to Coke Rider. Kung alam nyo yung brand na Coke Rider, ayan, kahit mumurahin ang torque drive mo mga kaduit, basta sabi lang sumasagad ka lagi, sumasagad yung ano mo, yung slider hole nya o yung slot nya, hindi siya nagkakaroon ng kanal. Kasi lumalagpas siya lumalaro siya, lumalagpas-lagpas, kaya yun yung pakita ko sa inyo kung ano yung ibig ko sabihin. Ito mga kaduit yung sinasabi ko sa inyo na nagkakaroon ng kanal once na ang takbo natin ay mabagal lang lagi. Yan tatlong slot na yan, dapat yan straight, di ba? Kung mapapansin nyo rito, ang laki na ng kanal. Yan ito oh, yan nagkakaroon siya ng slot. Kasi ibig sabihin ang takbo natin palagi nasa kalahati lang, and then ang kasabay niyang masisira yung drive face pulley mo, nagkakaroon ng baywang pareho. Yan, yun yung ano niyan. And then yung bola mo natatapyas yung magkabilang gilid, hindi siya buo na nauubos. Yan, katulad nito, yan, pansinin nyo, sobrang itim. So ibig sabihin yan umiikot ng 360, lumalaro talaga siya. Ayan, linisin muna natin. So yan mga kaduit, check na rin natin yung ating torque drive yan para malinis natin. I-refresh natin para mas maganda. So wala na rin naman tayong parating na customer dahil hapon na, mag-alas 5 na. So ang ating spring mga kaduit ay naka 1.5 tayo. So hindi ito advisable kung naka-stack ka. Naka 1.5 ako dahil yung aking gearings ay naka 1431. So medyo gusto ko medyo may RPM, kaya naka 1.5. 1.5 din yung aking clutch spring. MTRT pareho yung aking gamit. MTRT na clutch spring, MTRT na center spring. So malinis pa yung torque drive natin, hindi pa ganun karumi. So yan mga kaduit, wala pa siyang tama. Ayan, kung makapansin nyo, malinis na malinis pa yung slot. Ayan, straight na straight pa. Coke Rider lang yan mga kaduit, Coke Rider. Ayan, yung tatak ng Coke Rider. Yan. So yan mga kaduit, importante talaga na sa loob ng isang taon at least isang beses man lang nating na bibisita itong ating CBT para naman nare-refresh natin, nalulubricate, para maiwasan natin yung mas malaking damage. Nagtitipid tayo na hindi natin ipa-check, pero yung damage naman nun pag napacheck na natin o natagalan bago natin ipa-check ay mas malaki. Kaya wag tayong manghinayang sa pagpa-check. Yan, maghanap kayo ng mga trusted na mekaniko nyo na magagawa, o kaya panoorin nyo lang itong mga video natin at pag-aralan nyo. Tapos ito, bumili lang kayo, mag-invest kayo ng ganito. Mura lang to ngayon guys, nasa 2.5 na lang to. Easy na lang lahat yung CBT na yan pagdating sa mga maintenance. Kasi mahirap lang talaga dyan magkalas, magkabit pagka wala kang impact. Lubricate na rin natin yung ating clutch. Yan.
So ito na mga kaduit, at check natin. So far okay pa naman yung laro niya. Ayan. Naglalaro pa siya naman ng ayos, kaya okay pa tong kondisyon ng lining natin. Linisin na lang natin. Ang lining ko nga pala mga kaduit ay NCY lang. So perfect combination tong NCY at saka JBT na bell. Okay na okay siya mga kaduit, hindi siya tumatalon, hindi siya nagdadrag, at hindi rin siya nasusunog kahit naka 1.5 tayo. So yan mga kaduit, ito ang pinakamahalaga. Kailangan malubricate yung mga post ng ating backplate ng clutch. Yan, pwede na natin i-assemble. Ayan, ganyan mga kaduit. Dapat pag nilaro mong ganyan, naglalaro siya para sure ball na talagang umiikot. Huwag naman yung alog, ha. Ayan. Para yung RPM natin o yung pag-angat ng clutch natin ay mas maganda. So yan mga kaduit, at may technique din ako. Ayan, naglalagay ako ng ano dito sa pin. Ayan, mayroon akong ginupit na lata. Tapos yan, nakakarve siyang ganyan. Tapos nilalagay ko siya dito sa slot ng lining, para kasi ang 1.5 talaga nga kaduit, mabilis mapigtas yung mga yung kinakabitan niya. Kaya yan, nilalagyan natin yan para matagal siyang mapigtas o matagal lumalim yung pwesto ng lining. Yan, bago natin siya ilagay. Iipit nyo lang na ganyan, o yan, yan yung lata na nilagay natin, tapos iipit nyo lang sa spring. Yan, tapos mga kaduit, bago natin isalpak, liyahin muna natin ng konti para mawala yung sobrang kinis, para medyo gumaspang siya. Kung medyo nagtitipid kayo, yan, ito yung bagay sa inyo talaga. Ito yung suwak sa budget nyo. Sa bill nga lang talaga, huwag kayong masyadong magtipid. Yung bill nyo, kung hindi Sun, JBT, yun talaga yung isa sa pinaka na-experience ko talaga na maganda. Pero sa lahat ng na-experience kong build talaga, JBT talaga yung pinaka maganda. Okay na mga kaduit, lagyan natin ng konting grasa yung bearing. And then sa paglalagay nito, set up sa gilid, mas maganda unahin nyo yung drive face pulley para mahigpitan nyo ng ayos. Tapos bago natin ibalik mga kaduit, kung mapansin nyo, meron yung slot sa gitna. Yan, 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 sa loob. Punuin nyo ng grasa yun, kasi yun yung naglo-lubricate sa slider pin natin para hindi siya umalog agad. Ang stock talaga mga kaduit, matagal yung masira at mas maganda talaga, mas maganda yung quality. Tapos kung masisit mo siya ng maganda, makakalkal mo siya ng maganda, talagang mas maganda yung takbo niya kumpara sa mga racing pulley. So yan, okay na. Ilagay na natin. Ang gamit nating bola ay 8-9. So yan, ito yung pulley natin. Ilagay na natin yung bola. So yun yan, naka 8-9 ang gamit natin. So yung 9, lahat sa unahan nyo muna ilagay. Ayan, lahat sa unahan. Tapos yung 8 ilagay nyo dito sa huli. Ayan, sa huli. Ayan, 8-9 8-9 8-9. So ganyan yung tamang paglalagay. So yan, lagay na natin yung backplate natin. So yun nga palang mga slider dito, itong slider guide, dapat yan masikip pa.
Pag maluwag na kasi yan, nagkukos din ng ingay yan. Kaya pinapalitan yan. Mura lang yan mga kaduit. Naglalaro sa 100 to 150 depende sa brand. Ayan. Tapos ito ang una nating ikabit bago yung ating torque drive para mas safe. Ayan yung ating pulley. Una nating nilagay. Tapos kung may washer kayo, so yan, washer. Drive pace. Ang drive pace ko ay Spec B. Pero quality. Matagal na rin to, siguro mga 3 years na siguro to, pero wala pang baywang. Kasi talaga importante dumudulo kayo. Yan. Star washer, ensure nyo na nakapasok to. Kick. Yan yung kick. Ensure nyo rin na nakapasok yan. Yan. Kailangan na nakapasok ng ayos para hindi siya ma-lost thread. Yan, then kamayin nyo munang ilagay yung nut para sure ball na hindi siya sasablay. Tapos lagyan nyo ng basahan dito sa gitna. Yan. Basahan lang. O kaya yung belt nyo ilagay nyo para hindi mahulog yung bola pag hinigpitan. Ayan. Okay na, okay na. Sure ball nyo na nakakapasok lahat ng mga washer. Tapos kabit natin yung belt. So yung pagkakabit ng belt may arrow yan. To. So dapat yan nakaganyan ng pwesto, palaging paunahan, papunta sa unahan. Kasi meron tong fly na sinusunod, kaya dapat talaga doon yan. So ang gawin nyo, pasok nyo lang muna doon sa drive pace pulley. Ayan. Marami kasi nagre-request dito eh. Pasok nyo lang sa drive pace pulley. Tapos ipasok nyo dito sa torque drive at pigain nyo. Yan. Pag pumasok na siya ng ganyan, may ipapasok nyo na yan. Ayan yung bell natin, lagay na rin natin. Liain nyo muna para magaspang siya. Tapos lagay nyo yung nut. Kamayin nyo rin lang muna yung nut. Huwag nyo kalimutan may o-ring. May gamit din tong o-ring. Ito ang purpose nito. Once na kumalas tong nut, hindi siya lalabas sa crankcase cover natin dahil ito yung tatamaan niya. Ito yung mag-hold sa kanya. Tsaka yung grasa dun sa loob ng torque thread natin, hindi siya lalabas sa labas dahil may o-ring. Ensure nyo na nagpitan nyo ng kamay dahil nangyayari na sa akin yan na lost thread. Kaya ito ano na to eh, stainless na to na TTGR. Ayan, okay na, okay na. Ayan. Okay na, okay pa naman. Ito, yung palatandaan na yung belt nyo okay pa. Pag pinisil yung ganyan yan, matigas pa. So, yung ginawa natin kanina, pinisil natin ganun. Halos magdikit na siya, kaya yun, palitin na yung belt nun pag gano'n. Ibig sabihin, nag-expand na yung belt mo, umaba na. Kaya palitin na yun. So, kabit na natin yung ating crankcase. So, yun mga kaduit, at natapos na tayo sa ating CBT check-up, CBT cleaning, CBT refresh ng ating Mio Sporty sa wakas. Almost, kailan ba tayo huling nag-check ng CBT? Parang January. 5 months, almost 5 months tayo bago January o December pa yata. So yun, at
Okay na ulit yan. Refresh natin. Okay pa naman yung ating lahat ng kondisyon ng ating mga CVT. Okay na. Testing ulit. So yun, one click. Okay na, okay. So yun lamang po, at sana'y may natutunan naman kayo dun sa ating panibagong DIY tips for today. Yan yung mga tips na binigay natin doon, yung mga highlights na binigay natin dun sa ating CVT check up. Ayan, sana nakuha nyo para may apply nyo sa actual yan sa inyong mga motor. So yun lamang po, shout out sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Yan, sa aking mga classmate nga pala dyan sa Mulunay, kana paring Juriano, kana Erwin Lasso, yan, kina paring Jason Daigo, kay Joel Alvarez, kay To Olveda, yung mga palang nasa Canada, kay Daisy Mangkukang, at saka kay Wilson, yan, mag-asawang Wilson Recto and Daisy. Shout out sa inyo dyan, at kay pinsang kay pamangkin, kay Adrian Robles dyan sa Italy. Yan, shout out sa iyo, ingat palagi. God bless, thank you, thank you.